Mula sa pagkakapikit, marahang iminulat ni Lorene ang kanyang mga mata. Isang puting kisame ang bumungad sa kanya bago niya dahan-dahang inikot ang paningin sa loob ng isang silid na kinaroroonan niya. Marahan siyang tumingin sa gilid niya nang makita niya ang isang nurse doon. Mabuti at gising ka na, miss. Kamusta ang pakiramdam mo? Nasaan ako? Sa halip, tanong niya sa nurse. Bago akmang babangon mula sa hinihigaan niya, nang maramdaman niya ang kirot sa buong katawan niya. Agad naman siyang pinigilan ng nurse at inalalayan siya upang humiga ulit. Mas makabubuti sa'yo na hindi mo na gumalaw-galaw, miss. Sariwa pa rin ang mga sugat mo dahil sa aksidente. Kumunot ang kanyang noo sa narinig. Aksidente? Anong aksidente? Na-aksidente ka, miss. At 3 araw ka na nandito sa ospital. Nakita ka kasi ni Doc sa gilid ng kalsada, kaya dinala ka niya agad dito. Marami kang sugat. At pinakamalala ang sugat sa ulo mo. Teka, hindi mo pa naaalala? Nagtataka nitong tanong. Umiling siya. Hindi. Wala akong maalala. Bakit ganun? Bakit wala akong maalala? Hysterical niyang tanong. Walang pakialam sa sakit na nararamdaman sa kanyang katawan. Kumalma ka, miss. Teka, tatawagan ko si Doc. Saad nito, bago may tinawagan. Siya naman napatulala. Bago niya naramdaman ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Sino ako? Bakit ako na-aksidente? Lumuluhang tanong niya, bago wala sa sariling, pinunasan ng kanyang pisngi. At habang nagpupuna siya ng luha, ramdam niya ang malamig na bagay na dumampi sa kanyang muka. Agad niyang tinignan ng kamay. Doon niya nakita ang isang singsing na nakasuot sa kanyang daliri. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at pinakatitigan nito hanggang sa dumapo ang tingin niya sa mga letrang nakaukit dito. Lorene? Lorene ang pangalan ko? Bulong niya habang nakatitig sa pangalang nakaukit sa singsing. Maya-maya pa sinuot niya yung muli bago napatingin sa nurse na magsalita ito. Nakausap ko na si Doc. Papunta na raw siya. Maiwan na muna kita rito, miss, ha? Nakangiting saad nito na tinanguan niya. Nang makalabas ang nurse, pinilit niyang bumangon kahit pamasakit ang katawan niya. Hindi pwedeng manatili ako dito. Kailangan ko malaman kung sino ba talaga ako at kung ba't ako na-aksidente. Bulong niya bago marahang umalis sa kamang hinihigaan niya. Mahina siyang napadaing matapos pwersahing tanggalin ang dextrose na nakakabit sa kanya. Matapos yun, dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto at nang hihinang tumakbo nang marinig niyang tinatawag siya ng nurse na kausap niya kanina. Miss! Miss, hindi ka pa pwedeng lumabas, miss! Sigaw nito, pero hindi niya yun pinansin at nagpatuloy siya sa pagtakbo hanggang makalabas siya ng ospital. Miss, baka masagasaan ka! Dinig niya pa ring sigaw ng nurse na patuloy sa paghabol sa kanya. Hindi niya pa rin pinansin yon. Nagpatuloy hanggang sa masilaw siya sa ilaw ng isang sasakyan na paparating. Alam niyang babangga ito sa kanya, kaya napapikit na lamang siya habang hinihintay ang pagtama nito. Pero lumipas na ang ilang segundo, hindi niya yun naramdaman. Sa halip, narinig niya ang pagbukas-sara ng pinto ng sasakyan at narinig niya ring may nagsalita sa harap niya. Miss, ayos ka lang? Nasaktan ka ba? Nagmulat siya ng mata at nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng doctor's coat. Nag-aalala ang mga mata nito nakatingin sa kanya. Doc! Doc, buti po nandito na kayo! Hinihingal na saad ng nurse na nasa likod niya na pala. It's okay, Nurse Eva. Ako nang bahala sa pasyente. Miss, hindi ka pa pwedeng lumabas sa ospital. Hindi pa maganda alagay mo, kaya mas mabuting bumalik ka muna sa loob. Halika. Doc, kailangan ko malaman ng totoo. Hindi pwedeng wala akong gawin. Aniya habang umiiling. Desperada na kung desperada.
I understand, miss. Pero, kailangan mo muna magpalakas dahil sariwa pa yung sugat mo. Saad ng doktor, bago siya nito marahang inalalayan at saka naglakad papasok sa ospital. Ako mismo ang tutulong sa'yo. Pero kailangan mo muna magpalakas. Marahang saad nito nang makarating silang muli sa silid niya bago siya nito hiniga sa kama. At wala akong maalala, Dok. Ba't ganun? Anong lugar to? Saan to? Tanong niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng doktor. Nasa probinsya tayo. 3 days ago, nakita kita sa gilid ng kalsada. Napakarami mong sugat. Pero mas malala ang sugat mo sa ulo. Kaya dinala kita dito sa ospital. Yung sugat sa ulo mo, talagang hindi maganda yon. Hindi malabong mawalan ka ng alaala dahil doon. Mawala ng alaala? Tumango ang doktor. Pero huwag kang mag-alala. Dahil magsasagawa ako ng test para makasiguro kung ano ba talagang kalagayan mo. Sa ngayon, magpahinga ka na lang muna at huwag ka na ulit aalis. Makakalabas ba ako agad, Dok? Umaasa ang tanong niya. Makakalabas ka kapag naging maayos ang kalagayan mo. Magpahinga ka muna. Aasikasuhin ko ang mga test na kailangan gawin sa'yo. Sagot nito bago akmang tatalikod na magsalita siya. Loreen. Lumingon sa kanya ang doktor. Loreen? Sa tingin ko, Loreen ang pangalan ko. Talaga? Naalala mo ang pangalan mo? Nakangiti nitong tanong. Umiling siya bago pinakita ang daliri niya kung saan nakasuot ang singsing. Nakaukit dito ang pangalan na yon. Sa tingin ko ako si Loreen. I see. Baka nga yun ang pangalan mo. Ayos lang ba sa'yo kung yun ay tatawag namin? Tumango siya sa tanong nito. Kaya muli na pangiti ang doktor bago lumabas ng silid. Sa kabilang banda, pabalik-balik ng lakad at hindi mapakali si Javier nang magsalita ang kanyang ina. Javier, kumalma ka anak. Mahahanap din ng mga pulis si Loreen. Tukoy nito sa fiancé niya na 3 araw nang nawawala. Araw ng birthday niya mismo na wala ang babaeng pinakamamahal niya. At labis ang pag-aalala niya dito, lalo na at 2 buwan pa lang ang nakalipas mula nang mga nakito sa quadruplets nila. Paano ako kakalma? It's been 3 straight days and Loreen's still missing. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Alalang-alala na po ako sa babaeng mahal ko, ma'am. Kapapanganak niya pa lang, hindi ako mapakali. Desperadong saad niya. Naiintindihan ka namin, iho. Maging kami hindi mapakali sa pagkawala ng anak namin. Pero kailangan mong kumalma. Alalahanin mong may anak kayo ni Loreen at sa mga oras na yun, kailangan nila ng ama. Sabi naman ng ina ng fiancé niya. Kaya napabuntong hininga siya at naupo na lang. Nasaan ka ba, Loreen? Bulong niya habang napahilamos ang kanyang muka. Mahahanap din natin siya, anak. Magtiwala tayo. Niyakap naman siya ng kanyang ina, kaya yumakap din siya dito pabalik. Maya-maya pa, sabay-sabay silang naging alerto nang tumunog ang cellphone niya at nakitang tumatawag ang isang pulis. Sir, may balita na po ba? Agad niyang tanong. Meron po, sir. May CCTV footage po kami nahanap kung saan makikita ang fiancé niyo. O sige, pupunta kami agad dyan sa presinto. Saad niya bago nagpasalamat at binaba ang tawag. Matapos noon, agad siyang nagtungo sa presinto kasama ang mga magulang ni Loreen. Nagpaiwan ang mga magulang niya dahil walang magbabantay sa mga bata. Sir, anong footage pa nakuha niyo? Binuksan ng pulis ang isang laptop, saka pinapanood sa kanila ang isang footage. Ayan po ang kuha ng CCTV na makalabas si Miss Loreen sa subdivision. Makikita na pumunta siya sa isang bake shop upang bumili ng cake. Naputol ang video at kuha ng CCTV mula sa ibang anggulo naman na nagplay. Dito, makikita na wala masyado dumadaan na tao sa lugar na to. Tinuro nito si Loreen na naglalakad habang hawak ang box ng cake hanggang sa may isang humaharurot na sasakyan ang bumangga dito. Sinubukan namin i-track ang may-ari ng sasakyan. Kaso, nabalita lang namin na nagpakamatay ito. Ramdam niya ang pag-igting ng panga niya sa galit dahil sa narinig.
Si Lorene, ano nangyari sa kanya pagkatapos na mabangga? Unfortunately, wala nang ibang CCTV footage na nakuha. Sira raw ang ibang CCTV noong araw na yon. Sira? Sigurado ba kayo sira talaga yon? Galit na tanong niya, kaya tumango naman ang pulis. Si Lorene, nalaman niyo ba kung saan siya dinala? Hindi po. Pero may balita kami natanggap na may isang babae raw po nakita sa isang ilog. Malapit kung saan nabangga ang fiancé niyo. Ang sabi raw po, hindi na raw makilala. Dead on arrival daw po. No. Hindi si Lorene yun. Buhay si Lorene. Naniniwala akong buhay siya. Pasensya na po, sir. Mas makabubuti pong tanggapin niyo na lang na patay na ang fiancé niyo. Nagpanting ang tenga niya sa narinig. Hindi niya napigilan ang sariling kwelyuhan ng pulis na nagsabi nun. Ano sabi mo, ha? Wala akong tatanggapin dahil hindi patay si Lorene. Hindi patay ang babaeng mahal ko at ina ng mga anak ko. Naintindihan mo? Galit na saan niya. Bago binitiwan ng pulis nang awatin siya ng mga magulang ng babae. Javier, tama na. Hindi siya patay. Hindi pa patay si Lorene. Galit na sigaw niya bago nang hihinang na paupo. Javier, tama na, anak. Umiiyak na pakiusap ng ina ng babae. Kaya hindi niya napigilan na mapaiyak. Tita, hindi po yun si Lorene. Pakakasalan ko pa po siya eh. Hindi siya yon. Hindi siya yon. Hindi niya kami iiwan ng mga bata. Hindi siya yon. Paulit-ulit niyang sabi habang mariing nakapikit. Samantala, makalipas ang 6 na taon, hindi naging madali ang buhay ni Lorene dahil wala siyang ibang maalala bukod sa pangalan niya. Noong una, akala niya lang talaga na Lorene ang pangalan niya dahil sa nakaukit sa singsing. Pero di nagtagal, ilang beses niyang napanaginipan ang sarili na nagpapakilala sa isang lalaki gamit ang pangalang Lorene Montero. Kaya magmula noon, yun na ang ginamit niya habang nasa probinsya siya, hanggang sa lumuwas siya patungong Maynila. Hi, Lorene. Nakikita mo na naman ang mabait mong boss. Isang araw ay sarkastikong bulong niya sa sarili habang nakasakay sa bus. Patungo kasi siya sa restaurant kung saan nagtatrabaho bilang waitress. Sana naman good mood si boss ngayon. Kahit ngayon lang, no? Tukoy niya sa may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya. Lagi kasi itong galit sa kanya kahit wala naman siyang ginagawa. Pero pinapalampas niya lang dahil matanda na rin naman to. At iniisip niya na lang na stress ito dahil unti-unti nang nalulugi ang negosyo. Maya-maya pa, tuluyan na siyang nakarating sa restaurant. Aga pa. Hindi pa man oras ng opening ng restaurant kaya wala pang tao. Talagang maaga siyang pumapasok para makatulong sa preparasyon bago ang opening. Oh, naku Lorene, mabuti at narito ka na. Naku, wala pang opening, mainit na ang ulo ni boss. Bungad agad sa kanya ng kasamahan niya nang makapasok siya sa restaurant. Galit na naman. Nakangiwing tumango ang kaibigan niya, kaya mahina siyang natawa. Ang aga pa, pero sa bagay, lagi naman galit yan. Pabirong bulong niya, kaya natawanin ito bago siya mahinang hinampas. Loko ka talaga kapag ikaw narinig nun, sige. Lagi pa namang mainit ang ulo nun sa'yo. Natatawang napapailing-iling na lang siya sa sinabi nito. Bago nag-umpisa ng tumulong sa pag-aayos sa restaurant. Nang sumapit ang oras ng opening, agad niyang ginawa ang trabaho bilang waitress. Nasa kalagitnaan na siya ng paglalakad upang ihatid sa isang customer ang order nito nang bumangga sa kanya ang isang batang tumatakbo. Natapon ang order dahil nabitawan niya ang tray. Kaya agad siyang lumuhod upang damputin yon. Sorry po, saad ng batang lalaking nakabangga sa kanya habang nakatayo sa harap niya. Tinignan niya ito bago marahang ngitian. Ayos lang, basta sa susunod huwag ka ng takbo, okay? Baka madapa at masugatan ka. Napaka-cute mo pa naman. Tumango ito bago cute nang umiti sa kanya. Sorry po ulit. What's your name po? Inosenteng tanong ng bata kaya muli siyang napangiti. Handa na sana siyang sumagot nang may isang babaeng lumapit sa bata.
at mabilis tong hinila paalis. Jackson, napakakulit mo talaga, no? Sinabi ko na sa'yo nakakausapin kita eh. Tapos bigla kang tumakbo. Rinig niyang galit na sigaw ng babae sa bata habang naglalakad ang mga ito paalis. But I don't want to be with you, Tita Angel. Magagalit po si Daddy kapag lumapit ako sa'yo. Rinig niya namang sagot ng bata, dahilan ng biglang pagsakit ng ulo niya. Mariin siyang napapikit. Dahil doon, bago kinalma ang sarili, saka muling bumalik sa trabaho. Nang sumapit ang oras ng uwian, hindi maiwasan ni Lorene ang muling isipin na nangyari kanina habang inaayos niya ang gamit niya. Bakit sumakit na lang bigla yung ulo ko pagkarinig ko sa pangalan ng babae? Angel? Kilala ko ba siya? Sunod-sunod na tanong niya sa sarili bago na pabuntong hininga. Nasa ganon siyang sitwasyon nang marinig niya ang boses ng kanyang boss. Lorene, sumunod ka sa akin sa opisina ko. Saad nito, kaya muli siyang napabuntong hininga bago sinunod ang utos nito. Ano na namang kapalpakan ang ginagawa mo? Agad na sigaw nito na makapasok sila sa opisina. Napapikit siya at nakaramdam ng inis pero kinalma niya ang sarili. Sir, pasensya na po. May bata po kasing tumatakbo kanina at bumunggo sa akin. At ano? Hindi ka ba tumitingin sa dinaraanan mo para di mo makita yung bata? Naiwasan mo sana magkabanggaan kayo? Yung order, yung plato na basag, nakakwenta mo ba kung magkano? Alam mo ba mahal ang mga yon? Tumango siya. Pasensya na po, sir. Ibawas yun na lang po sa sweldo ko yung nabasag, pati na rin po yung order na nasayang. Talaga? Isa pa. Alam mo bang narito ang isa sa pinakasikat na negosyante sa buong Pilipinas kanina? Si Mr. Benavista, ha? Alam mo bang interesado siyang bilhin to? Naku, magpasalamat ka. At narito siya nun sa opisina. At di niya nakita ang katangahan mo. Kung hindi, baka magbago pa isip na. Sigaw na naman ito kaya mariin siyang napapikit. Hindi siya sumagot. Pinagmasdan niya lang ang boss niya. Nang umupo ito sa swivel chair, saka siya pinakatitigan. Naiilang siya sa titig nito. Dahil yun ang unang beses na nakita niya itong tumitig ng malagkit sa kanya. Alam mo, ang dami mong kasalanan sa akin sa araw na ito. Pero kayang-kaya kong kalimutan yun kapalit na isang kondisyon. Anong kondisyon po? Seryosong tanong niya kahit pa sa loob-loob niya, unti-unti nang namumuo ang pinaghalong galit at kaba. Ngumisi ang boss niya bago tumayo at naglakad palapit sa kanya. Akmang hahawakan ito ang mukha niya na umiwas siya. Halatang nainis ito sa ginawa niya pero nakangisi pa rin. Sleep with me? Kakalimutan ko ang kasalanan mo kapalit na isang gabi. Sagot nito at marahas siyang hinawakan sa leeg bago siya pilit na hinalikan. Nagulat siya pero agad siyang nakabawi bago niya ito buong lakas na tinulak at sinipa ang pagkalalaki nito. Bastos! Mabulo ka sana sa impyernong hayop ka! Galit na sigaw niya matapos tong sipain. Buisit kang babae ka! You're fired! Namimilipit sa sakit na sabi nito. Talaga? Hinding-hindi na ako babalik sa restaurant mong palugi na buisit! Sabi niya bago nagmarchang lumabas sa opisina nito. Bago umalis sa restaurant na yon, upang umuwi sa apartment na tinitirhan niya. Kinabukasan maaga palang gumising na siya, upang maghanda dahil balak niya nang maghanap ng trabaho. Katatapos niya lang magsuot ng sapatos nang magring ang phone niya, at nakita niyang tumatawag si Frank. Yon ang doktor na nakakita sa kanya noon na naging kaibigan niya ring kalaunan. Oh Frank, napatawag ka? Lorene, kumusta? Ayos naman. Paalis ako ngayon para maghanap ng bagong trabaho. Ikaw ba? Bagong trabaho? Bakit? Ano nangyari sa restaurant na pinapasukan mo? Nasasanti ako, Frank eh. Hindi niya na sinabi ang dahilan ng pagkakatanggal niya sa trabaho. Dahil alam niyang magagalit ang kanyang kaibigan. Kailangan mo ba ng tulong? I can help you to find a new job. Hindi na, Frank. Napakarami mo nang naitulong sa akin mula nung nakita mo ako sa gilid ng daan 6 years ago. Kaya ko na to. Sigurado ka ba? Tanong nito kaya tipid siyang napangiti. Oo nga, mag-focus ka na lang dyan sa mga pasyente mo. Sagot niya.
Narinig niya ang mahinang pagtawa nito sa kabilang linya. Okay. Basta kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka lang ah. Okay, Frank. Salamat din. Matapos nun, agad siyang umalis at nagsimulang maghanap ng trabaho. Sa kabilang banda, nalimpungatan si Javier dahil ramdam niyang merong lumulundag sa kamang kinahihigaan niya. Daddy, wake up! Daddy, atid mo pa kami sa school. Cook for us na po. Rise and shine, Dad! Dinig niyang sabi ng mga anak. Tipid siyang napangiti dahil doon, bago siya nagmulat ng mata upang ipakita sa mga ito na gising na siya. Good morning mga anak. Morning, Daddy! Masaya at sabay-sabay na bati pabalik sa kanya ng mga ito. Muli siyang napangiti bago sinulya pa ng orasan sa kwarto. Mga anak, it's still early. 6:00 pa lang na umaga, 10:00 papasok nyo. Kunwari tinatamad pang sabi niya dahil gusto niyang mang-asar. Pero luluto ka pa ng food, di ba po? Saad ni Jasmine. Kaya mahina siyang natawa. Daddy's still sleepy. Ako na lang po luluto, Daddy. Teach me. Presenta ni Jackson, ang nag-iisang lalaki sa quadruplets. Really, Jackson? Ikaw ang magluluto kasi antok pa si Daddy? Nakangiting tanong naman ni Leslie sa kapatid. Yes, but Daddy needs to teach me. Sagot ni Jackson bago muling bumaling sa kanya. Daddy, teach me po, okay? Para ako na lang po luluto ng food para sa 3 princesses natin. Inosenteng saad nito na ang tinutukoy ay ang 3 mga babaeng kapatid. Would you really cook for your sisters kahit bata ka pa? Marahang tanong niya. Ngumiti si Jackson bago niyakap ang 3 kapatid. Opo, I love my sisters, Dad. Promise po, makikinig po ako sa ituturo mo para pagpagod ka ako magluluto ng food. Lalong lumawak ang ngiti niya sa sinagot ng anak, bago tuluyang bumangon at ginulo ang buhok nito. Abat ang bait naman ng prinsipe ko. Bait niya, no? Yung mga prinsesa kaya, mabait din ba? Siyempre po, Daddy. Agad na sagot ni Janelle, kaya mahina siyang natawa. Uy, mabait ba talaga? Opo, promise. Okay. At dahil mababait naman pala, pumunta na tayo sa kusina at ipagluluto ko na kayo. Nakangiting saad niya, kaya sabay-sabay na naghiyawan ng mga ito, bago nagunahan pang lumabas ng kwarto. Hey, dahan-dahan lang. Baka madapa kayo mga anak. Natatawang saway niya bago agad na sumunod sa mga ito. Ganoon palagi ang sitwasyon nila sa araw-araw. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ang mga bata. Matapos pakainin at ihatid ang mga anak sa eskwelahan, agad namang nagtungo si Javier sa kumpanyang pagmamay-ari niya. Javier, mabuti naman at nandito ka na. Kamusta yung mga inaanak ko? Nakangiting tanong sa kanya ng kaibigan niya at business partner pa nang makasabay niya ito sa elevator. They're fine. Kaatid ko lang sa kanila kanina sa school bago ako pumunta dito. I see. Tsaka pala, nakaharap ka na ba na bagong babysitter nila? Yung mga pinapa-applyan mo na posisyon dito sa kumpanya? May mga natanggap na ba? Wala pa. Bukas ko pa makikita yung aplikante for interview. Regarding naman sa babysitter, next week ko pa rin makikita yung mga aplikante. Sana, hindi sila katulad nung huli. Grabe naman kasi. Napakaraming babae nagkakandarapas sa'yo. Naunguna na yung ex-girlfriend mo si Angel. Speaking of that woman, kailan darating ang bodyguard na naka-assign magbantay para sa mga anak ko? Ayoko na maulit yung nangyari na nakaraan. Sinama ko si Jackson sa restaurant, nabala kong bilhin. Tapos nalingat lang ako saglit, muntik nang itaka si Angel yung bata. What the hell, dude? Ginawa niya yon? Hindi makapaniwalang tanong ng kaibigan niya habang nakasunod sa kanya. Yes. At ang dahilan niya gusto niya ako makausap. She kept on begging me to take her back. Pero hindi ko gagawin yun, no? Si Lorraine lang ang mahal ko. Sagot niya bago pumasok sa opisina. Dude, kailangan na talaga ng mga bata ng bodyguard kung ganyan. Di maganda yung ginawa ni Angel, pati bata na dadamay. Don't worry, bukas na bukas ipapadala ko na agad yung mga bodyguard sa bahay niyo. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi nito bago nagpasalamat. Anyway, tungkol kay Lorraine, sigurado ka bang gusto mong paimbestigahan ulit yung nangyari?
Yes, ramdam ko may pumipigil lang nun para lumabas ang tunay na impormasyon tungkol sa nangyari. 6 na taon na nakalipas. Pero sa tingin ko, magandang panahon ito para imbestigahan ulit ang nangyari. Naniniwala ako hanggang ngayon buhay pa si Lorene. Gagawin ko ang lahat para mahanap siya. I will support you on that, bro. Sana malaman na talaga ang katotohanan. Sana nga buhay pa si Lorene. Kailangan siya ng mga anak niyo. Lumalaki na ang mga bata. Huwag kang mag-alala. I will help you to investigate. Seryosong saad nito. Matapos noon ilang saglit pa sila nag-usap sa opisina niya, bago ito nagpaalam at bago niya inumpisahan ang magtrabaho. Sa kabilang banda, noong araw na yon, hindi pinalad si Lorene na makahanap ng trabaho kaya naman nagpasya siyang maghanap na lang muli kinabukasan. Pagsapit ng kinabukasan, maaga ulit siya nag-asikaso. Ilang restaurant at kumpanyang napuntahan niya pero hindi siya natanggap. Hanggang sa mapadpad siya sa tapat ng Buenavista Intercorpo. Nakita niya ang hiring doon kaya wala na siyang sinayang na panahon. At agad nagtanong sa guard. Excuse me po, magtatanong lang po sana ako. Saan po kaya ako pwedeng magpasa ng requirements? Nakita ko po kasi na hiring yung kumpanya. Gusto ko po sana mag-apply. Naku ma'am, di na po kami hiring. Kahapon po yung huling araw ng pag-ahanap at interview na lang po ngayon. Subukan niyo na lang humanap sa iba. Nalungkot siya sa sinabi nito. Pero gusto niya pa ring sumubok. Kahit last chance po, di na po ba talaga pwedeng humabol? Umaasang tanong niya pero umiling ang gwardya. Hindi na po ma'am. Sa iba na lang ho kayo maghanap. Sagot nito, bago biglang tumuwid sa pagkakatayo habang nakatingin sa likuran niya. Sir, good morning ho. Bati nito sa kung sinong nasa likuran. What's happening here? Tanong ng baritonong boses na lalaki nasa likuran niya. Dahan-dahan siyang pumihit paharap sa lalaking nasa likuran upang makita ito. Ngunit hindi niya inaasahang matatalisod siya. Ay palaka! Gulat na saad niya bago wala sa sariling napahawak sa balikat ng lalaki. Na agad namang pumulupot ang braso sa bewang niya. Ang bango? Bulong niya nang maamoy ang mabangong pabango nito. Miss, baka gusto mo umayos ng tayo. Malamig ang boses ng lalaki. Kaya lihim siyang napamuras sa isip bago umayos ng tayo. At sa kalakas loob na tumingin dito. Pasensya na po, sir. Paumanhin niya sa lalaking tila na estatwa habang awangan labing nakatingin sa kanya. Lorene? Nagtaka siya kung bakit alam nito ang pangalan niya. Pero pinagsawalang bahala niya na lamang yon. Bago malawak ng ngumiti. Kilala mo po ako, sir? Nakangiting tanong niya. Lorene, ikaw ba talaga yan? Tanong nito ulit. Hindi niya maiwasang mahinang mapasinghap nang makita ang sunod-sunod na pagtulo ng luha nito. Hala sir, ikaw may iyak? Tarantang tanong niya bago nilingon ng gwardyang nakamasid sa kanila. Anong guard? Tulong po, ba't umiiyak si sir? Di ko po alam ma'am. Kayo po ang kausap niya eh. Kamot ulong sagot nito. Kaya napangiwi siya bago muling binalingan ng lalaki sa harap niya. Sir, tama na po. Kumalma na po kayo. Marahan niyang sabi sa lalaki. Nabigla na lang siyang niyakap at patuloy pa rin sa pag-iyak. Lorene, you're alive. Sabi ko na nga ba? I've missed you so much, my love. Saad nito sa kanya. At hindi niya maintindihan ang biglaang pagsakit ng ulo niya. Na pinagsawalang bahala, yun na lamang din. Ayaw niyang basta-basta na lang may yumayakap sa kanya. Pero hindi niya alam kung bakit komportable ang pakaramdam niya sa yakap nito. Pero kahit na ganon, gumawa pa rin siya ng paraan para alisin nito ang pagkakayakap sa kanya. Dahil pinagtitinginan na sila. Opo sir, buhay pa po ako. Pero kung mukhang mamamatay ho ako sa yakap niyo ang higpit eh. Kanda utal-utal na saad niya, nahihirapan siya. Dahil hindi pa rin agad inalis ng lalaki ang pagkakayakap sa kanya. Are you okay? Agad na tanong nito sa kanya, kaya ngumiti siya bago nag-thumbs up pa dito.
Okay na okay, sir. Ikaw po ba? Okay ka na? Ba't po ba kayo biglang umiyak? Saka bakit bigla po kayo nangyayakap? Pinagtitinginan na ho tayo. Sunod-sunod na tanong niya rito. Nakita niyang inayos ito ang suot na coat. Follow me. Saad nito, bago siya nilagpasan. At saka naglakad papasok sa loob ng kumpanya. Sumunod naman siya hanggang sa makarating sila sa opisina nito. Take a seat. Tinuro nito ang sofa. Kaya umupo siya roon habang pasimpleng nililibot ang tingin sa buong opisina. Nakita niya umupo ito sa swivel chair bago seryosong tumingin sa kanya. Sir, ba't ganyan po kayo makatingin? At saka bakit niyo ako pinapapunta dito sa opisina niyo? Papayagan niyo po ba ako mag-apply kahit late na? Sunod-sunod niyang tanong. Hindi. Sagot nito, kaya mabilis siyang napatangaw bago lihim na napangiwi. Kung ganun, ba't niyo po ako pinapunta dito? Hindi na kita papayagan mag-apply ng trabaho rito sa kumpanya. But I'm looking for someone who can take care of my quadruplets children while I'm at work. A babysitter to be exact. Ano, mag-apply ka ba? Tanong nito na sunod-sunod niyang tinanguan. Ay, syempre naman po. Mag-a-apply po ako, sir. Ano pa ba requirements na kailangan ko ipasa? Binigay niya ang brown envelope na hawak niya. Heto po, sir. Nandiyan po resume ko. Sabihin niyo lang po kung may kulang sa requirements ko. Saad niya na tinanguan nito bago nagsimulang basahin ang resume niya. Maya-maya pa muli ito nagangat ng tingin sa kanya at nagsalita. You're hired. Bukas ka na magsisimula. Agad-agad po, sir? Wala na po bang ibang requirements na hihingin? Gulat niyang tanong. Tamad na tinignan siya nito Bago nagangat ng kilay sa kanya. Ayaw mo? Gusto, sir! Tumango ito bago may kinuhang card sa bulsa. Saka inabot sa kanya, agad niya namang tinanggap. Nariyan ang address ko. Bukas ng umaga. Pupunta ang driver ko sa bahay mo para sunduin ka. Magdala ka ng gamit, titira ka sa bahay ko. Titira ho ako sa bahay niyo? You're a babysitter, remember? Don't worry. Kapag dumating na ako galing trabaho, pwede ka naman magpahinga. Kailangan ko lang talaga na mag-aalaga sa mga anak ko habang nagtatrabaho ako. Napatango siya sa sinabi nito. Okay po, sir. Good. Pwede ka na umalis. Saad nito, kaya tumayo siya at nagpasalamat. Bago lalabas na sana ng opisina, nang tawagin siya nito. Bakit po? Takang tanong niya. Nakita niya ilang beses itong lumunok bago nagsalita. I changed my mind. Ngayong araw ka na magsimula. Ako na rin nasasama sa'yo sa pagkuha mo ng mga gamit mo. Pagkatapos noon, nauna na itong lumabas ng opisina at nakita niyang may kinausap itong empleyado bago siya muling nilingon. Ano ba meron dito sa boss kung hindi ko pa alam ang pangalan? Tanong niya sa sarili bago pa iling-iling at dali-daling sumunod dito. Makalipas ang 2 linggo, naging maayos naman ang trabaho ni Lorene bilang babysitter ng quadruplets na anak ng boss niyang si Javier Buenavista. Mababait ang mga bata at hindi niya maitatangging na pamahal na agad siya sa mga ito. Bukod doon, nalaman niya rin na yung batang lalaki nakabunggo sa kanya sa restaurant doon, isa sa mga ito. Mommy Lorene! Tawag sa kanya ng mga bata isang hapon. Napangiti na lang siya sa mga tawag nito sa kanya. Nung una naiilang pa siya, tinatawag siyang mommy o di kaya mama. Pero kalaunan, nasanay na rin siya. Lalo na, hindi naman tutol ang boss niya. Bakit? Tapos yung nagawin homework niyo? Tumango ang mga bata bago nag-uunahang yumakap sa kanya. Mommy Lorene, let's play po! Yaya ni Jasmine, na sinang-ayunan naman ng mga kapatid nito. Natawa siya bago hinaplos ang buhok ng bata. At ano naman ang lalaroin natin na bear? Nakita niyang umisi si Jackson bago tumakbo patungong sofa bago kumuha ng isang unan. Ganito po! Pilyong sagot ni Jackson bago marahang hinampas sa kanya unan. Ay! Gulat at natatawang saad niya bago magsasalita na sana ang 3 batang babae nang ginawa sa kanya yun ulit. Napatawa na tuloy siya kalaunan. Ang kukulit niyo Aniya, kumuha na rin siya ng unan at sa kamarahan at pabirong hinampas sa mga bata.
Napatuloy pa rin sa pagtatawanan. Mami, talo ka po namin. Tumatawang sabi ni Janelle. No, matatalo ko kayo. Kunwari matapang niyang sabi, bago natawa. Mas malakas kami, Mami. Tumatawang sabi ni Leslie. Wala na, talo na si Mami. Nagkunwari siyang nakatulog, bago siya malakas na napahalakhak. Nang mapang-asar at ginaya lang siya ng mga bata. At dahil talo ka po, luluto ka ng spaghetti, okay? Bibong sabi ni Jasmine na natatawa niyang tinanguan. Opo, sige na, ipagluluto ko kayo ng spaghetti dahil natalo niyo ako. Niyakap niya ang mga bata bago isa-isang hinalikan ng noo ng mga ito. We love you so much po, Mami Lorene. Sana ikaw na talaga ang mami namin. Sana nga. Bulong niya. Hindi niya alam kung bakit tila kusang lumabas na lang yun sa bibig niya. Pero alam niya sa sarili na may parte sa kanya na hinihiling din yon. Makalipas ang ilan pang linggo at buwan, mas naging maayos at mas naging malapit si Lorene sa mga bata. Pero mula na magtrabaho siya bilang babysitter ng mga ito, pansin niya kakaibang pagtrato sa kanya ni Javier. Pansin niyang marahan ito makapag-usap sa kanya. At tila laging puno ng pangungulila ang mga tinging iginagawad dito sa kanya. Bukod doon, madalas din siyang makaramdam ng pananakit ng ulo, lalo na sa tuwing nagkakausap sila ni Javier. Pero lagi niya na lamang yung pinagsasawalang bahala. Isang gabi, katatapos na niya patulugin ng mga bata at lalabas na sana ng kwarto ng mga ito nang mapatalo siya sa gulat dahil nakita niya ang lalaki na nakahilig sa pinto. Sir, ginulat mo naman ako. Saad niya habang nakatingin dito. I'm sorry. Nito at nilapitan ng mga bata. Isa-isa nitong hinalikan sa noo ang mga bata bago naglakad palapit sa kanya. Huwag mo na akong tawagin, sir. Javier na lang. Pwede ba yun? Di ba boss kita? Yes. Bilang boss mo, inuutusan kitang tawagin na lang ako sa pangalan ko. Isa pa ayoko rin gumagamit ka ng po kapag kausap mo ako. Understood? Noted, Javier. Sige, pupunta na ako ng kwarto ko. Paalam niya, bago nagmamadaling naglakad patungo sa kanyang silid. Pero hindi pa man siya nakakalayo, nahawakan na ni Javier ang braso niya. Javier, bakit? Tanong niya sa lalaking seryoso. Ngunit malamlam ang mga matang nakatingin sa kanya. Lorene, can I? Pabitin na sabi nito. Kumunot ang kanyang noo. Can I kiss you? Nagulat siya sa tanong nito, pero mas nagulat siya dahil natagpuan niya na lang ang sariling tumatango rito. At maya-maya pa, naramdaman niya ang paglalapat ng labi nila ni Javier. Agad din siyang natauhan. Mabilis niya ito na itulak upang maghiwalay ang labi nila. I'm sorry. Paumanhin niya. Ngunit narinig niya ang mahinang paghingi nito ng paumanhin. I'm sorry. Ayos lang. Ako dapat yung mag-sorry. Aniya bago dali-daling pumasok sa kanyang silid. Hay, ano ka ba naman, Lorene? Kung ano-anong ginagawa mo? Nanggigigil na saway niya sa sarili nang makapasok sa kwarto. Pero matapos yun, hindi niya maiwasang mapahawak sa kanyang labi bago tipid na napangiti. Ilang araw matapos ang gabing yun, pansin niya ang laging maagang pag-uwi ni Javier mula sa trabaho. Bukod doon, naging malapit din sila sa isa't isa. Hey, ang bango niyan ah. Ano niluluto mo? Mahina siyang napapitlag isang hapon nang bigla na lang niyang narinig ang boses ni Javier. Nilingon niya ito at nakita niyang nakahalukip-kip ito habang nakasandal sa pinto ng kusina. Javier! Ang hilig mong manggulat, no? Tanong niya. Tinawanan siya ng lalaki. Hindi kaya? Tanggi nito kaya pabiro siyang napairap. Sus, palagi ka na lang kaya ganyan. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot. Pasalamat na lang talaga ako dahil wala akong sakit sa puso. Natatawang sabi niya habang patuloy sa pagluluto. Naramdaman niyang naglakad palapit si Javier, kaya hindi niya naiwasang lihim na mapalunok. Lalo na dahil sa tuwing malapit ito, naaalala niya ang halik na pinagsaluhan nila noong isang gabi. Pumwesto si Javier sa likuran niya.
Bago niya nakita ang pagtukod ng mga kamay nito sa magkabilang gilid niya, saka dinungaw ang niluluto niya mula sa likod. Ano niluluto mo? Is that menudo or afritada? Tanong nito. Mahina siyang natawa nang mapansin ang pagkalito sa boses nito. Menudo yan. Mula sa pagkakadungaw sa niluluto niya, nilingon siya ni Javier, kaya halos mahalikan na nito ang kanyang pisngi. Tinatawanan mo ako? Bulong nito sa kanya, at hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit nais niya itong asarin. Hulaan mo. Saad niya bago tinakpan ng kaldero, saka pinatay ang kala nang makita ang luto na ang niluluto niya. Bakit di mo nalang aminin sa akin? Bulong ni Javier kaya tipid siyang napangiti bago tinanggal ang kamay nitong nakatukod sa magkabilang gilid niya at saka binigyan ng distansya ang pagitan nila. Baka mapaso tayo, saad niya nang mapansing nakamasid si Javier sa kanya. Ngumiti ito bago muling lumapit kaya nangingiti siyang lumayo. Susunduin ko pa ang mga bata. Nakangising saad niya bago akmang lalabas ng kusina nang hulihin ni Javier ang bewang niya, saka siya isinandal sa island counter. Magsusundo ka na? Tumango siya bago marahan tong tinulak. Pero 2 oras pa bago uwian nila. Isa pa, they have bodyguards. Bakas ang kapilyuhang sabi nito habang nakatingin sa kanya. Mas maganda ng maaga. Pagrarason niya bago napahinga ng malalim. Nang hawakan ni Javier ang kamay niyang tumutulak dito, sa kanila gayon sa likuran niya. Javier, tumigil ka nga. Saway niya rito bago nag-iwas ng tingin. Wala naman akong ginagawa. Binalingan niya ito bago masamang tiningnan. Alisin mo nga yung hawak mo sa kamay ko. Saka lumayo ka. Bakit? Natatakot ka? Nakangising tanong nito kaya napairap siya. Hindi ako natatakot sa'yo, no? Sagot niya bago nakahinga ng maluwag nang maramdamang binitiwan na nito ang kamay niya. Salamat naman. Aniya, bago itutulak na sana ng marahan si Javier upang makalayo dito. Nang bigla nitong pinulupot ang braso sa bewang niya at saka siya hinalikan. Impit siyang napadaing dahil sa gulat bago niya nahampas ang balikat nito. Javier, ano ba? Naiinis na singhal niya rito matapos ang halikan nila. Hindi siya naiinis sa lalaki. Ang totoo niya, naiinis siya sa sarili niya. Dahil kahit hindi niya aminin, alam niya na gustuhan niya ang halik. Bukod doon, ramdam niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Nakita niyang ngumiti si Javier bago siya mahigpit na niyakap. I love you so much, Lorene. Bulong nito na hindi niya masyadong naintindihan dahil sa sobrang hina. Lumipas pa ang ilang linggo, mas lalong naging malapit si Lorene kay Javier at sa mga bata. At kasabay ng paglipas ng mga linggong yon, hindi niya maitatangging nahulog na ang loob niya sa lalaki. Isang araw, nasa sala siya. Nang lapitan siya ng quadruplets, habang nakasunod sa mga ito si Javier. Mommy Lorene, may surprise si Daddy sa'yo. Ngiting-ngiti na sabi ni Jasmine. Uy Jasmine, ba't mo sinabi kay Mommy? Tanong ni Janelle sa kapatid. Bagong umuso, para aware siya. Ba't hindi na surprise yun? Singit ni Leslie, bago nilingon si Jackson. Di ba Jackson? Kapag surprise dapat nagugulat, pero hindi na magugulat si Mommy kasi alam niya na. Sabi nito sa kapatid na tumango. Surprise means magugulat si Mommy. Ang cute niyo talaga mga bata kayo, no? Talagang nagtatalo pa kayo sa surprise, ha? Natatawang sabi niya na tinanguan ng mga ito. Mommy, Daddy will surprise you. Dapat gulat ka, ha? Ewan namin sa'yo, Jasmine. You're so kulit. Naiiling na sabi ni Leslie sa kapatid. Tumawa lang naman si Jasmine. Ano ba surprise ng daddy niyo? Daddy, surprise mo na po si Mommy. Utos ni Jasmine sa ama na napakamot sa batok na lang bago ginulo ang buhok ng anak. Buti na lang cute kayo. Mahal ko pa rin kayo kahit hindi na surprise tong gagawin ko. Saad nito kaya muli siyang natawa. Ano ba kasi yun?
Natatawang tanong niya kay Javier na lumapit sa kanya bago inabot ang isang paper flower. Para sa akin to? Tumango si Javier at napangiti siya na makitang namumula ang buong mukha nito. Yes, ako gumawa niyan. Tinuruan namin siya, Mommy. Singit ng cute na si Leslie. Nakita niyang napapikit si Javier bago nakangiwing binalingan ng anak. Mamaya na kayo, anak. Maglaro na muna kayo dyan. Paper flowers, ha? Huwag mo na akong lokohin at asarin. Oo na, ginawa ko yan para sa'yo. Pero bakit paper flowers? Kasi, mas pinaghirapan gawin ng paper flowers kaysa kapag bumili ng bulaklak. Isa pa, hindi lang basta paper flowers yan. Bakit naman? Tanong niya bago sinuri ang paper flowers na hawak. At gano'n na lang ang pag-awang ng labi niya nang makitang sa bawat bulaklak na papel, may mga salitang nakasulat. I love you? Can I court you? Basa niya sa ilan na nakasulat doon bago muling tumingin kay Javier. Pwede ba kitang ligawan? Tanong nito at napangiti siya bago dahan-dahang tumango. O naman, pwede mo akong ligawan. Napangiti siya nang niyakap siya nito. Thank you so much for giving me a chance, Lorene. I promise that I'll do everything. Mahal na mahal kita. At maya-maya, narinig nila ang kantsawa ng mga bata. Kaya pareho na lang silang natawa ni Javier bago sinali ang mga ito sa yakapan. Sa kabilang banda, matapos ang araw na yon, siniguro ni Javier na ginagawa niya ang lahat upang mapatunayan kay Lorene na mahal niya talaga ito. Niligawan niya ito ng buong puso hanggang sa tuluyang naging sila nang sagutin niya ito. I love you so much. I love you so much too. Napangiti sila sa isa't isa. Talaga? Nasaan na ebidensyang mahal mo ako? Ako dapat yung nagtatanong yan, mister. Nang aasar na saad niya kaya napangisi ang lalaki. Nasa bahay. Ha? Paano nasa bahay? The quadruplets are the evidence. Ano? Bulong ka ng bulong? Di ko naman maintindihan. Kunot noon niyang sabi, kaya natawa siya bago ito pinupog ng halik sa muka. Yan. Yun na ebidensya. Pili yung saad niya kaya tumawa ang babae. Bago siya pabirong hinampas nito. Chancing ka lang eh. Gusto mo lang makahalik? You're right. I do everything. Just to kiss you. Sa kabilang banda, makalipas ang 2 buwan, naging maayos naman ang relasyon nilang dalawa. Masaya sila, lalo na kapag kasama nila ang mga bata. Bukod doon, may mga pagkakataon din na merong nangyayari sa kanila. Pero talagang hindi palaging masaya ang buhay dahil isang problema ang kinaharap nila na naging dahilan ng kanilang paghihiwalay. Javier, anong ibig sabihin nito? Malamig ang boses na tanong ni Lorene isang araw. Balak niya kasing sorpresahin si Javier, kaya nagpunta siya sa opisina nito. Ngunit kabaliktaran na nangyari. Dahil nagulat siya na makitang nakaupo ito sa swivel chair, habang nakakandong dito ang isang pamilyar na babae. Yun yung babaeng humila nun kay Jackson sa restaurant. Yung babaeng Angel ang pangalan. Get off me! Rinig niyang mariing sabi ni Javier sa babae, bago kabadong tumingin sa kanya. Nagtaka siya sa pagiging mapungay ng mga mata nito, habang natatarantang lumalapit sa kanya. Love. Iniwas niya ang braso nang akmang hahawakan siya nito. Let me explain. Bulong nito, pero naagaw ang atensyon niya ng babae nang magsalita ito. Oh my gosh! Lorene? Ikaw ba yan? Tila nakakita ito ng multo. Ngumisi siya bago sumagot. Ako nga. Ba't parang nakakita ka ng multo? No? This can't be happening. Lumayas ka sa harap ko, Lorene. Sigaw nito kaya napataas ang kilay niya sa inis. Sabihin mo yan sa sarili mo. Hindi ka na nahiya. Matapos kitang mahuling kinakalantari ang boyfriend ko, ikaw pa may gana magpalaya sa akin? Nakita niya na galit to bago sumugod sa kanya at akmang sasampalin siya. Nang hawakan niya ang kamay nito bago binigyan ng isang malakas na sampal ang babae. Huwag na huwag mo ko susubukang sampalin. Ayoko nananakit ng hayop. Nakangising sabi niya rito
What? Anong tingin mo sa akin? Hayop? Lalong lumawak ang ngisi niya sa tanong nito. Bago nagkibit balikat. Ikaw nagsabi niyan. Angel, umalis ka na. Maya-maya, seryosong sabi ni Javier habang nakatingin sa babae. What? Talagang paalisin mo ako para sa babaeng yan? Hindi makapaniwala ang tanong ni Angel. I said leave! Sigaw ni Javier, kaya dali-daling lumabas ang babae. Pero bago yon, may nilapag muna itong box sa table, bago nakangising humarap sa kanila. Congratulations, Javier. Hindi na lang 4 ang anak mo. Saad nito bago tuluyang umalis. Siya naman, agad na humarap kay Javier na parang pagod ang mga matang nakatingin dito. Ano ibig sabihin yan? Umiling ito, kaya napabuntong hininga siya bago kinuha ang box na iniwan ni Angel sa kayon binuksan. Nabuntis mo siya? Nanginginig ang boses niyang tanong kay Javier nang makita ang pregnancy kit at ultrasound result na nasa loob ng box. Lorin, Nabuntis mo siya, Javier! Niloko mo ko? Paano mo nagawa yun? Ha? Galit at nasasaktang tanong niya. Lalapitan sana siya ni Javier, pero dahil sa galit at sakit, lumayo siya bago muling nagsalita. Maghiwalay na tayo. Malamig ang boses na sabi niya bago umalis. Narinig niya pang tinawag siya nito. Bago ang pagbagsak ng kung ano, pero hindi niya yun pinansin at umalis na lang ng tuluyan. Ilang linggo matapos yun, malamig ang trato niya kay Javier, pero hindi niya yun pinapahalata kapag kaharap nila mga bata. Isang gabi, naalimpungatan siya. Nakaramdam ng uhaw, kaya bumaba siya ng kusina kung saan naabutan niya si Javier na umiinom ng tubig. Lorin, Tawag nito sa kanya nang makita siya pero hindi niya yun pinansin. At sa halip, kukuha na sana ng tubig nang mabilis na nagsali ng tubig si Javier sa basong hawak niya. Salamat. Nang matapos aalis na sana siya, pero naramdaman niya ang pagyakap sa kanya ng lalaki mula sa likuran. I'm sorry, love. Can you please let me explain? Garalgal na ang boses nito. Napaluha siya bago pumihit paharap dito. Sorry. Paulit-ulit na bulong nito bago niya naramdaman ang paghalik nito sa kanyang pisngi. I missed you. I miss you too. Wala sa sariling sabi niya habang idinidikit ang noo sa noo ng lalaki. Ramdam niya ang pagpulupot ng braso ni Javier sa bewang niya. Kasabay na ng pagbuhat ito sa kanya. Hanggang sa namalayan na lang nila na nakapasok na sila sa silid. Sa kabilang banda, ilang araw matapos ang gabing yun, ramdam pa rin ni Javier ang pag-iwas sa kanya ni Lorin. Hey, pwede ba tayo mag-usap? Kahahatid lang nila sa mga bata. Sinadya niya talagang hindi pumasok sa trabaho upang makapag-usap sila. Mag-usap tungkol saan? Tungkol sa nangyari sa atin. Pwede bang kalimutan na lang natin yan? Ha? Kalimutan? Lorin, gusto mong kalimutan ko yun? Bakit? Oo! Dahil mali yun. Paano naging mali, Lorin? We're in a relationship. And we both love each other. Paano mali? Sabihin mo nga sa akin. Correction. Wala na tayo. Di ba nakapaghiwalay ako sa'yo? Kaya mali na may nangyari sa atin. Hindi niya maiwasang masaktan sa sinabi nito. Bago siya, punong-puno ng frustrasyon na napahilamos sa mukha. Walang mali sa ginawa natin, Lorin. Mahal kita, mahal mo rin ako, kaya pakiusap, huwag mo na sabihin yan. Dahil walang mali sa ginawa natin. Sa totoo lang, wala naman talagang mali sa nangyari sa kanila. Dahil bago pa niya ito ligawan, bago pa sila nagkaroon ng relasyon, at bago pa may nangyari sa kanila, alam niya na ang katotohanan na ito ang fiancé niya na nawala sa piling niya 6 na taon ang nakakaraan. Nang makita niya kasi ito sa kumpanya ilang buwan na nakakaraan, lalong nabuo ang loob niya na magpaimbestiga hanggang sa nalaman niya ang katotohanan na nawalan nito ng alaala sa nangyari. Ngunit hanggang doon pa lang ang alam niya dahil hanggang ngayon, pinapahanap niya pa rin na may pakana na nangyari. Wala na tayong relasyon, kaya pwede ba tumigil ka na
At kalimutan mo na lang yon? Malamig ang boses sa saad nito. Akmang tatalikuran siya nang yakapin niya ang babae sa likod. Javier! Pilit nitong inaalis ang pagkakayakap niya pero nagmatigas siya. Walang mali sa nangyari sa atin. Mahal na mahal kita. At nagsasabi ako sa'yo ng totoo. You know what, Javier? Sa tingin ko ito na yung tamang oras para sabihin ko sa'yo ang totoo tungkol sa akin. Loreen. Pagkakitong tumawa bago nagtanong, mahal mo ako? Talaga? Well, let me ask you one thing. Mamahalin mo pa rin ba kapag sinabi ko sa'yo wala akong maalalang kahit ano tungkol sa akin, maliban sa pangalan ko? Dahil sa lintik na aksidenteng kinasangkutan ko 6 years ago? Mamahalin mo pa rin ba ako kapag sinabi ko, hanggang ngayon na hindi ko alam kung may pamilya ba talaga ako, kung sino ba talaga ako, ha? Alam niya ang nangyari dito, 6 na taon na nakalipas. Pero hindi niya pa rin mapigilang masaktan. Ngayong naririnig niya mismo mula sa babaeng mahal niya ang naranasan nito. Loreen, see? You can't even answer me. Kaya tama lang nakalimutan mo na yung nangyari. Kalimutan mo na rin ako. Dahil yun ang bala kong gawin. Mas mabuting mag-focus ka na lang sa mga anak mo, pati na rin sa magiging anak niyo ni Angel. Hindi ko anak yung pinagbubuntis si Angel, Loreen. Ni minsan walang nangyari sa amin na babaeng yun. Yung sa office, she put something on my drink. Trust me, she wanted to ruin us. Fine. Wala nga nangyari sa inyo. At hindi mo na anak yung pinagbubuntis niya, okay. But my decision is final. Forget about me. And I'll forget about you. Saad ng babae. Bago maglalakad na sana paalis na magsalita siya. What if I tell you that I know you? Paano ko sabihin ko sa'yo? Na isa ako sa mga pinaka-importanteng tao sa buhay mo. Tanong ng lalaki sa babae na nagpatigil dito. Ano ibig mo sabihin? Loreen, paano ko sabihin ko sa'yo na fiancé mo ako? Sa halip, tanong niyang muli, na agad niyang pinagsisihan. Nang makita niyang mariin itong pinikit ang mga mata kasabay ng pagdaing nito. Napasa po ito sa ulo. Nag-aalalang hinawakan niya ang braso ng babae upang alalayan. Loreen, Javier, sobrang sakit ng ulo ko. Nang hihinang daing nito bago nawalan ng malay. Labis siyang nag-alala dahil doon. Kaya agad niya itong binuhat at dinala sa ospital. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang oras, hinihingal na nagising si Loreen. Bago na paluha, nang maalala ang mga alaalang pumasok sa kanyang isipan. Mga alaala niya mula nung bata siya, hanggang ngayon. Loreen, rinig niyang nag-aalalang tawag sa kanya ni Javier bago nagpunta sa harap niya. Ano nararamdaman mo? Javier, I remember everything now. Sa halip ay sagot niya. At nakita niya kung paano natigilan ito bago siya niyakap. Ginantihan naman niya ito ng yakap. Salamat. Salamat at bumalik na ang mga alaala mo. I love you so much, Loreen. And I'm so sorry. Wala man lang ako nagawa para tulungan ka. Wala kang kasalanan, Javier. Si Angel ang may pakana ng lahat. Si Angel? Oo, si Angel. Nung araw na yon, balak kitang sorpresahin dahil birthday mo, di ba? Bumili ako ng cake. Sabay naglalakad ako pa uwi. Merong sasakyan na bigla na lang bumangga sa akin. Kwento niya. Yan ang senaryo nakita namin sa CCTV 5 years ago. Pero bukod doon wala na. Pinabura lahat ni Angel ang kopya ng CCTV. Kinasira niya yung mga yon. Nung napangga ako, may malay pa ako noon. Kitang-kita ko kung paano siya lumabas ng sasakyan. Bago niya ako sapilitang sinakay doon. Naalala ko lahat. Sobrang sakit. Lahat. Plano niya akong itapon sa ilog. Bago siya, nagmadaling bumalik ng sasakyan. Pagkatapos dinala niya ako sa isang abandonadong lugar. Sinaktan niya ako hanggang magsawa siya. At tinapon niya na lang ako basta sa gilid ng kalsada kung saan ako nakita ni Frank. Kumunot ang noon ni Javier, kaya mahina siyang natawa. Don't be jealous. Doktor si Frank.
At siya ang tumulong sa akin. I know him. Paano mo siya nakilala? Actually, bala ko na talagang paimbestigahan na nangyari sa noon. Pero lalong nabuo ang loob ko na magkita tayo sa kumpanya. Pinaimbestigahan ko ang nangyari. At may isang kuha ng CCTV kung saan nakita yung sasakyan na nakabangga sa'yo na patungong probinsya. Nakita rin doon kung paano ka iniwan sa gilid ng kalsada at kung paano ka tinulungan ni Frank. Pinahanap ko rin siya at nakausap ko siya. Sinabi niya na sa akin na lahat na nangyari mula nang tulungan ka niya. Javier, kailangan pagbayaran na Angel ang ginawa niya. Gagawin ko lahat para magbayad ng babaeng yun. Hindi ko pala nampasin ang ginawa niya. Pero kailangan nating masiguro na hindi niya magagalaw ang mga bata. Tukoy niya sa quadruplets. Nakangiting tumango naman si Javier bilang pagsang-ayon. Kaya maluwag siyang nakahinga. Salamat. Sa kabilang banda, makalipas ang ilang araw, tinawagan si Javier ng private investigator niya, kung saan nakumpirma na si Angel nga may pakana ng lahat. Bukod doon, lumabas din ang totoo na hindi naman pala talaga nagpakamatay ang may-ari ng sasakyang bumunggo kay Lorene. Bagkos, palabas lang yun ni Angel upang mapagtakpan ang krimeng ginawa nito. I will make you pay for everything, Angel. Mariing bulong ni Javier bago nagsimulang kumilos upang pabagsakin si Angel. Sa kabilang banda, isang araw papunta si Lorene sa kumpanya ni Javier. Nang maramdaman niyang may sumusunod sa kanya, pasimple niyang binuksan ang GPS niya bago nag-send ang message kay Javier. Saka mabilis na tinago ang cellphone nang makita si Angel na naglalakad palapit sa kanya. Anong kailangan mo? Ikaw! Sakay sa kotse! Tinuro nito ang isang sasakyan bago tinutukan siya ng baril. At marami ang nakakita nun na nataranta. Ayaw niyang may madamay. Kaya sumakay siya sa kotse nito. At agad naman itong sumakay din bago nagmaneho. Alam mo, masamang damo ka talaga, ano? Piruin mo? Patay na kitang iniwanan pero nakabalik ka pa rin ngayon. Bakas ang inis na sabi nito. Kung patay ako iniwan mo nun, edi sana wala ako rito sa kotse mo ngayon. Sarkastikong sagot niya. Huwag mo akong pilosopohin. Hindi mo gugustuhin magalit ako. Hindi kita pinipilosopo. Nagsasabi lang ako na totoo. Bumilis ang pagpapatakbo nito ng sasakyan. Kaya pasimple siya napakapit sa inuupuan niya. Puisit ka talaga, Lorene. Salot ka sa buhay ko. Kung di ka dumating, edi sana masaya na kami ngayon ni Javier. Nagulat siya. Kaya agad naman niyang sinalag yun. Hanggang sa pumotok ang baril at tumama sa salamin ng sasakyan. Baliw ka na, Angel. Napakarami mo ng kasalanan na dapat pagbayaran. Galit din niyang sabi. Habang sinasangga ang bawat pagtutok nito sa kanya ng baril. Demonyo ka, Lorene. Mahiya ka, Angel? Angel pangalan mo pero mas masahol ka pa sa demonyo. Ganti niya bago tinapon sa likod ng sasakyan ng baril nang maagaw niya yon. Akin na yung baril, Lorene. Buwisit ka! Galit na sabi nito at nagulat siya nang makitang walang pakaalam na pinababayaan nito ang pagmamaneho ng sasakyan at pilit inaabot ang baril na tinapon. Sa oras na makuha ko yung baril, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka at sisiguraduhin kong isusunod ko agad ang mga anak niyo. Dagdag pa nito. Kaya namura niya ito sa galit. Subukan mong galawin ang mga anak ko. Kahit hibla ng buhok nila, ako mismong papatay sa'yo. Kung mamamatay ako, sisiguraduhin ko isasama kita, Lorene. Ganti ni Angel, pero hindi niya pinansin yun. At sa halip, ay gulat na niliko ang manibela ng sasakyan nang makita niya ang isang truck na sasalubong sa kanila. Ramdam niya ang kirot sa katawan niya nang malakas silang sumalpok sa isang puno dahil sa ginawa niyang pagliko. Samantala 2 araw ang nakalipas sa labis na pag-aalala ni Javier dahil hindi pa rin nagigising si Lorene. Hawak niya ang kamay nito. Daddy, lapo ni Mommy mag-beauty rest, no? Tanong ni Janelle sa kanya habang nakamasid kay Lorene. Mahina siyang natawa sa sinabi ng anak bago napatango. Sa tingin ko nga, anak. Daddy, what if kiss mo si Mommy? Singit naman ni Leslie. Opo, Daddy, napanood namin last night. Kinis ng Prince Charming yung princess para magising.
Segunda ni Jasmine. Daddy, try it po please. Baka effective din po sa real life. Saan ni Jackson? Kaya mahina siyang napatawa. Sa totoo lang, umagaan ang pakiramdam niya dahil kausap niya ang mga bata. Daddy, please! Napangiti siya bago nilapitan ng walang malay na fiancé. Utos sa mga anak natin to love I love you. Bulong niya muna bago pinatakan ng halik sa labi ito. Ilang segundo ring nakalapat ang labi niya sa labi ni Lorene bago nanlaki ang mga mata niya nang maramdamang kumibot ang labi nito kasabay ng pagsigaw ng mga anak nila. Yehey! Sabi sa'yo, Daddy, effective ang kiss! Masayang sabi ng mga bata. Siya, gulat pa rin, lalo na nang marinig niya nakitawas si Lorene sa mga ito. Ayos ba acting ni Mommy? Opo! Sabay-sabay na sagot ng mga bata. Utos ng mga anak natin, love. Pang-aasar sa kanya ni Lorene, kaya tumawa na rin siya at marahan itong hinalikan sa noo. I am sorry kung na-prank ka namin. Tumawa na lang siya at umiling. Tapos na babe, nakakulong na si Angel. Sinabi ko na rin sa pamilya natin ang lahat. Bukod doon, sinabi ko na rin sa mga bata na ikaw talaga ang totoo nilang ina. Salamat. Anything for you and their family. Anong susunod na mangyayari paglabas ko dito ng ospital? Pakasal na tayo? Nang makalabas sa ospital si Lorene, agad nila inasikaso ang kasal, kung saan inabot ang preparasyon nila na ilang buwan, hanggang sa tuluyang dumating ang araw na pinakahihintay nila. At nagpalitan sila ng matamis na I do, mga katagang nagpapatunay na sa kabila man ng bawat pagsubok at tagumpay, nakakaharapin nila, palagi silang mananatili sa piling ng isa't isa. Mahal na mahal kita, Lorene. Mahal na mahal din kita, Javier. At doon ibinunyag ni Lorene ang isa pang magandang balita. Tuwang-tuwa naman ang lalaki. Nang marinig ang sinabi ni Lorene, binuhat niya ang asawa sa harap ng mga bisita. Lorene's pregnant. At nagkaroon ng masigabong palakpakan sa mismong kinaroroonan ng kanilang kasal. Sa kabilang banda, ilang taon nang lumipas matapos ang kasal nila, masasabi ni Lorene na masaya ang kanilang pagsasama. Mabilis na nagsilakihan ng mga bata. Sobrang saya ng mga ito dahil sa wakas, meron na silang kumpleto at masayang pamilya. May mommy, meron ding daddy. At sa paglipas pa ng ilang taon, mas lalong tumibay ang kanilang pagsasama. Masaya ang kanilang pamilya. At hindi sila halos nagkakaroon ng away bilang mag-asawa. They understand each other. They love each other so much. Para bigyang halaga ang mga simpleng away. Agad nila yung sinusolusyonan. At sa kabila ng lahat ng posibleng problemang magaganap, inuunahan na nila ito na ayusin agad. Ang mga bata naman may kanya-kanya ng pangarap at palagi nitong sinasabi sa kanilang dalawa kung ano ang mga gusto nitong kuning kurso kapag nag-aral na ng kolehiyo. Sa kabilang banda, masayang-masaya si Lorene. Tila ba isang regalo mula sa may kapal ang pagkakabalik niya sa kanyang tunay na pamilya. Nawalan man siya ng alaala, binigyan naman siya ng Panginoon ng maunawaing asawa na naghintay sa kanya sa loob ng 6 na taon at ang mga anak na mapagmahal, maintindihin at minsan makulit. Walang pinagsisisihan si Lorene at wala na siyang mahihiling pa kundi habang buhay na kasiyahan para sa kanilang pamilya. The